Shoutout po sa mga nagpapatupad po dito sa amin sa Davao City ng mga batas about po modification ng mga muffler, etc. etc. Ito po ay para po sa inyo. Sir, hindi lang po sa motorcycle ang kailangan ninyong bantayan, kung di rin mga sasakyan, mga kotse. Modified mufflers as also known as bora-bora. Sir, ito po yung sinasabi ko sa inyo dun po sa section 182. Modified muffler at saka yung aftermarket, magkaiba po yun, Sir Toroba. Hindi ko po kine-question yung pagpapatupad yun ng batas. Ang kine-question ko po dito kung tama po ba yung pinapatupad ninyong batas. City ordinance among gamiton. Wala min nakakuha sa national laws. Mali mo ba na inyong Dili, ayaw. Ayaw na pagpalit. Richard Police ko. Sige. Dati ko traffic, dati ko traffic. Mali-mali po talaga, sir. Pasensya na. Ako po ay pro Duterte. Ipaglalaban ko po ng patayan ang mga Duterte. Pero yung mga gantong kamalian na pwede nyo naman pong ayusin, bakit nyo pa po kinukonsinti? Yo, what's up mga lods? It's Big Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po, pag-uusapan po natin itong anti-modification muffler sa Davao City. O, para po sa mga nagsasabing tansong talangka dyan na hindi ko naman po kayang talakayin kung ano po yung mga nangyayari dito sa amin sa Davao City. Kapag nakikita po natin parang may mali na po sa mga nangyayari dito sa aming lugar, syempre, punahin po natin mga idol. Ito nga po, una kong napansin mga idol. About po dito sa pinapatupad po ng City Ordinance dahil nga po marami po mga motorsiklo na na-impound mga lods dahil sa modification ng muffler daw po o yung mga bora-bora. Ito nga po yun mga lodi, oh. Ang dami pong mga motorsiklong na-impound dahil po dito sa panukalang ito. May conflict po kasi tayong nakita dito. Balik po tayo sa ating pinapakita sa inyo ha. So, eto po yon yung video nakita po natin. Nagkaroon po ng conflict sa pinapatupad po nilang batas. Shoutout po sa mga nagpapatupad po dito sa amin sa Davao City ng mga batas about po modification ng mga muffler, etc. etc. Ito po ay para po sa inyo. Panoorin po muna natin ang video na pumukaw po sa aking atensyon about po sa pinapatupad nilang batas. Anti-modification muffler sa Davao City. Ito po. City ordinance among kuang gigamit. Section 182, modification muffler. So kining imo hindi na original. Dili man aftermarket man siya, sir. Miskan ba wala mi magkuan real good sa aftermarket. Ang imong tambutso modify. Dili sa modify, sir, kay ang ingon tag sa LTO memorandum manggod, gistoryahan na naman. Dili ang di mi Oh, ayan, ayaw makinig po ni sir sa na-explain po nung isang rider. Section 182 daw po. Tuloy po natin, i-explain ko po yan sa inyo mamaya. Sir, under mo sa city, City Transport and Traffic Ministry Office. Sige. Apply na mong City Ordinance 182. Modification muffler. Pakinggan nyo ha. So, ang imong kuan, ang imong motor, ang imong muffler na pulsa, modification muffler. Wala mi nagkakong sa LTO, sa LTO nga national law. Hindi daw po sila sumusunod sa LTO na national law. Ang sinusunod daw po nila itong City Ordinance Section 182. Ano po ba yung sinasabi ni Sir Toroba? Ito po yung mga supervisor daw po ng City TMO na ayaw po tumanggap ng opinion po ng mga rider kaya medyo nagkakaroon ng conflict. So ito, Section 182, Modification of Muffler on Motorcycle subject to the provision of Article 15 of this code. May nakalagay pa po dyan, Ordinance number 0334-12. Papakita ko rin po yan sa inyo mamaya, Sir Toroba. Unahin po natin. It's a prohibited for a person driving a motorcycle or a motorcycle with sidecar or center car with modification muffler or detached muffler or without a muffler. B. Any person driving motorcycle or motorcycle with the sidecar or center car with modification muffler or detached muffler or without a muffler aside from payment of fine shall likewise be penalized by impoundment of the motorcycle unit at the city impound area. So dito po kasi nagkakatalo sa letter C mga idol. The owner driver of the apprehended motorcycle unit shall cost the installation of suitable factory design DTI approved replacement muffler or installation of original muffler of the motorcycle by a repairman at the choice of the driver or owner. So mga lodi, DTI approved. So ibig sabihin nun mga lodi, yung mga sinasabi po nating modification ng ating motorsiklo nagko-contradict po dun sa sinasabi po dito sa kanilang section 182. Kapag sinabi nyo kasing aftermarket, approve po yan ng DTI. Hindi po yan minodified. Ang minodified kasi baka tatanggap po natin
natin yung mga kinalkal, pinakialaman, pero yung aftermarket, DTI approved po yan, Sir Toroba. Yan po yung nakalagay dyan sa Section 182, Modification of Muffler on Motorcycle subject to the provision of Article 15 of this code. Eto, puntahan natin yung ordinance number 0334-12. Baka sabihin nyo po kasi na hindi po yun yung city ordinance na binasa ko sa Section 182. I-search na lang po ninyo, Sir Toroba, sa Google. Makikita po natin dyan. I-type nyo lang po Davao City Ordinance Modification of Motorcycle. Lalabas po yan, Davao City Ordinance 0334-12. Yan po yung nandoon sa Section 182. Prohibits the use of modified mufflers on any vehicle in city. The ordinance is in place to ensure road safety and preserve civic peace and order. Sir, hindi lang po sa motorcycle ang kailangan ninyong bantayan, kung di rin mga sasakyan, mga kotse, any vehicle eh. O, ito pa. The ordinance states that the owner motorcycle with modified muffler will be required to pay 500 pesos fee. Remove and replace the exhaust pipe. Bring a repairman to remove and replace the exhaust pipe. Modified mufflers, as also known as bora-bora. Sir, ito po yung sinasabi ko sa inyo dun po sa Section 182. Modified muffler at saka yung aftermarket, magkaiba po yun, Sir Toroba. Yung bora-bora, modified yun, Sir. Pwede pong hulihin yun. Pero yung nakita po natin sa video, aftermarket po yun. At sinasabi nga po ng rider, kailangan daw po ninyo meron ding decibel meter kung ang ini-issue po ninyo ay yung maiingay o loud pipe para mapatupad po ninyo ng maayos ang inyong pinapatupad na city ordinance. At yun po ang wala kayo. Kayo lang po ang pumunta dyan, wala po kayong TEU, wala po kayong HPG, at doon po kayo talaga nagkakaroon ng conflict pagdating po dito sa panguhuli nyo about modified muffler. Ako po, mga sir, mga idol, approve po ako sa pinapatupad na batas ng Davao City. Pero, ang akin lang po dito, mga sir, wag naman po sana nating i-contradict yung nandun po sa Section 182 na pinaglalaban ninyo, kasi masisira po yung imahe ng ating pinapatupad na batas, lalong-lalo na po dito tayo sa Davao City. Approve po ito ni Davao City Mayor Baste Sebastian Duterte. At ako naman po'y sumasang-ayon din dyan. Ang akin lang dito, mga sir, mga idol, Sir Toroba, at saka yung isa pang sir na, ayun nga po, medyo matikas po sila eh. Kasi sila po ang nagpapatupad ng batas. Medyo ang dami nyo po talagang dapat i-improve sa inyong serbisyo. Kabalo ko na ng city ordinance, masabtan ako na. Gihatag sa mayor, mao siya border. O yan, alam po ni sir na meron pong city ordinance. Pero nga po, meron po kasing contradict dun po sa national law at dito po sa sinasabi ng city ordinance. Pero dili man gud dapat na siya mag-supersede ang city ordinance sa LTO memorandum. Ito. Kaya ang LTO memorandum mao na siya national. Kung magbuhat ka o mag-ingon ka, sige, di ba sa LTO 99 decibel, gamitan ng decibel meter, TEU, HPG magdala, bawal mo magdala. Mao na siya ginahulat na ko sir na makahatag mo sa ko og decibel meter na mo HPG ka o ban TEU kay mao man daw na nakasulat sa O sir, operation. kung nakay-complain dito sa opisina ha. Ay, eto ang mali, sir. Sorry po, sir, ha, pero ang akin dito yung hassle po na gagawin nyo po doon sa rider na ang nasa isip po niya tama po yung ginagawa niya. Makikita naman po natin dito po sa ordinance na hindi po siya lumabag doon po sa batas. Kasi kapag sinabi po natin na modified muffler, labas po yung motor niya doon dahil aftermarket yung muffler po ng motor niya. Tapos kung may reklamo, sir, alam nyo po ba kung gaano po kahirap mag-contest dyan po sa maling violation o panguhuli? Napakahirap po. O ito, tuloy pa natin, sir, ha. Pasensya na talaga, medyo dapat ma-improve po yung ginagawa po yung pagpapatupad ng batas. Hindi ko po kine-question yung pagpapatupad yun ng batas. Ang kine-question ko po dito kung tama po ba yung pinapatupad ninyong batas. Kaya dakop na mo ito gabi, ingani pattern, pareha mo. Mo ka na-explain sa imo. City ordinance among gamiton. Wala mi nagkakuha sa national laws. Mali mo ba na inyong Dili, ayaw. Ayaw na pagpalit. Richard Police ko. sige. Dati ko traffic ha, dati ko traffic. So, temporary, impound na mo niya. For So, seat keeping.
Retired police daw po si Sir Toroba. Dati daw po siyang nasa traffic. Pero dapat sir, alam nyo po yung pinapatupad nyo. Alam nyo po ba mga Lodi, napansin ko lang po. Sa sobrang dami pong batas natin, meron po tayong city, meron po tayong national, at kung ano-ano pa po, nagko-conflict po yung mga batas na pinapatupad. Hindi na po namin alam kung saan po kami susunod dahil sabi niya po mga Lodi hindi daw po sila sumusunod sa LTO o national law. At yun nga po, mai-impound pa po yung motor ni sir dahil nga po dito sa pinapatupad nilang city ordinance na mas lamang pa po sa national law daw. Ayan, retired police daw po siya mga Lodi naging city TMO supervisor siya. Yun yung masakit dyan mga Lodi, no? Dapat mas may alam po si sir kasi sila po yung nagpapatupad yan. Retired police na nasa traffic po. Dapat nag-aaral po talaga kayo about dyan. So ito pa mga Lodi Ang imo man kung gina-insist, ang among gina-implement is city ordinance na wala may gasunod sa national law. Klaro mga idol hindi daw po sila sumusunod sa national law. Yung pinapatupad po nila ng itong mga supervisor daw po na hindi po sumusunod sa national law, dapat yun po yung masunod. Kahit klarong-klaro po na may city ordinance, may section 182, anti-modification po sir, yung pinapatupad po ng city ordinance, hindi po anti-aftermarket. So, ito mga Lodi question lang po ng mga ibang motorcycle riders na nakikita po natin sa comment section. Sir Abude, kinukonsinti mo nga po ba ang mga tao mo dyan sa City TMO? Dahil nga po dito sa video ito mga Lodi pakita ko po sa inyo Boom! Ito pa! Di pa po yan tapos. Natumba po yung rider. Nabangga ng city. Binangga po ulit. Kaya ako po natanong mga Lodi si Sir Abude, siya po kasi ang head nitong City TMO. Siya po dyan sa public safety. Kung kinukonsinti niya ba ang mga tao niya. Kaya medyo lumalaki po yung ulo at hindi po naniniwala sa mga sinasabi po lang na aayon naman po sa batas. Dahil po dito, sa bidyong ito, double solid yellow line, nag-U-turn po yung City TMO vehicle. At eto nga po, bumangga po yung sinasabi po lang di umano, lady rider pa po ito at nabalian daw po ng paa. Pakinggan po ninyo ang explanation ni Sir Abude. Sir Colonel Abude, sir, good morning. Sir, ang ipagpaklaro ni ining nahitabo nga insidente sa Coastal Road, sir, sa part sa City TMO, himo bang mapaklaro kung sa gyud nga nung nahitabo nga mag-down ni U-turn? Down ni U-turn ang ato ang personahe sa Hindi po daw, nag-U-turn po talaga, sir. Kita po sa BJ, nag-U-turn po talaga siya. Ang rason po ni Sir Abude, ito po. Yes, unang-una, ang presensya sa atong mobile units diya sa Coastal Road is unang ilang routinary activity buntag o gabi para i-monitor nato ang kuan, i-monitor nato Coastal Road nga kanang mga parking diya nga illegal parking nga butang mo ilang mga sakyanan ilabi na kung magabi na unya ang mga tao na dito sa seawall. At that time pagkita mo accordingly dili na ako ning gusto na ko justify kay lamang yun ay double solid yellow line. Ayan mga Lodi hindi daw po niya i-justify kasi klaro naman may double solid yellow line. Ano naman siguro tatan ng mga driver nga ang double solid yellow line is kung essentially is dili gyud dapat gani ka mo counter, dili dapat mo cross. Tama. Pero naay mga instances nga dili gyud pwede mapugnan, dili gyud ka mapali labi na kung pwede tag pila ka kilometro ang solid line mo yan. Mo to pa kang pila kilometro niya na kay purpose diri nga ano mo na mga explanation nga doon ay mga panahon. Hindi naman daw po pwedeng pupunta ka daw po dun sa pinakadulo na mawala po yung double solid yellow line bago po kayo mag U-turn dahil meron nga daw po silang pupuntahan na parang emergency, parang ganun po yung may naaktuhan daw po itong mga City TMO O ito pa. So at that time nagmonitor sila nakita nga duha ka motor. Yan. Nga naa dito lingkod sa seawall ang katong nagdala sa motor so bibiyaan ng motor nga ilang tangkuhan. Kung makita na to dili na lang mo judge kadto na lang magtan-aw sa video may gani kay naay nag-video nga nakamotor nakita nila nga sila mismo naghunong nag-yield na sila kay nakita nila na nag-U-turn ang
nag-maneuver na ang katong mobile, layo pa gani siya, mga pila ka meters to. Nya makita po din mo sa mga video nga nihagos sumo ng sitwasyon. Ang naandito atong kuan kay naa sila nakita ang monitor sila sa coastal road na dapat clear ang mga kalsada na walay magparking. It so happen lang nahitabo to nga wala makabantay ang mga driver sa motor. Ayan mga Lodi. Meron daw pong akmang pupuntahan ang City TMO Mobile dahil may nakita daw po silang dalawang motor. Kaya po bigla po sila nag-U-turn sa double solid yellow line. Na dapat daw po hindi naman daw ginagawa. Hindi naman daw po dinidepensa ni Sir. Pero parang ang dating dinipensahan nyo po, sir, eto pa ang sinabi niya dyan. Parang humaguhos daw po yung motor. Hindi na lang sabihin ni sir na ang bilis po ng takbo. Sir, kahit sino po siguro, hindi po mababantayan. Dahil siguro hindi naman po iniisip nung lady rider na meron pong biglang mag-U-turn doon. Kasi nga po, double solid yellow line yun. At hindi rin po niya iisipin na doon po galing sa right side, bigla po mag-U-turn papuntang left side. Ang dating pa dyan, parang na blind spot yung motorcycle rider. Parang ang dating kasi, dinidepensa nyo pa, sir. Dapat gumawa na lang po kayo ng statement na nag-sorry po kayo. Parang dinidepensa nyo pa po yung tao nyo eh. Kaya medyo sa tingin ko, kaya nagkakaroon po sila ng paglaki ng ulo. Mali po, sir eh. Para saan po ba sila nagsisilbi? Para saan po ba kayo nagsisilbi? Kung ang ipagtatanggol nyo lang po pala yung mga tao nyo. Mali po talaga, sir. Pasensya na. Ako po ay pro Duterte. Ipaglalaban ko po ng patayan ang mga Duterte. Pero yung mga gantong kamalian na pwede nyo naman pong ayusin, bakit nyo pa po kinukonsinte? Pwede naman po kayo maglabas ng statement na humihingi kayo ng tawad sa pagkakamali ng mga tao niyo nung panahon na yun. Tapos about naman dito sa Mapler, na klaro naman po na hindi rin maninaw ang mga pinapatupad na batas po ng inyong mga tao. Sir Abude, ako po'y nananawagan sa inyong opisina na sana naman po gawin po ninyong tama ang pagpapatupad ng batas. At wag naman po sana nating konsintihin yung mga tao po nyo kahit may mali po, kasi hindi po sila matututo kapag yung head din po nila hindi rin po sila pinangangaralan o itinatama yung mga pagpapatupad po ng batas. Ang dami na pong hinaing ng ating mga motorcycle rider dito po sa inyong maling paghuhuli. Meron pa nga last time, nagbayad po ako sa BIR sa may Magallanes po. Merong isang City TMO na siya na nga ang may mali. Siya pa po ang nagmura doon po sa taxi driver. Kaya po sinita ko, wag po siya magbigay ng masamang imahe sa publiko. Dahil ang tanong dyan, kanino po ba talaga kayo nagbibigay serbisyo? Sa taong bayan po ba o sa mga tao lang po ninyo dyan sa City TMO? At balita ko po, sir, meron po kayong nirelieve dahil doon po sa inexplain ng isang nagpapatupad lang din po ng batas na sinusunod po yung City Ordinance Section 182 para po ba mapagtakpan ang pagkakamali nitong mga supervisor po ninyo dyan sa City TMO. Nagtatanong lang po ako, sir, wag po sana kayo magalit. Itama po natin yung mga maling nangyayari dyan po sa inyong opisina para po hindi po galit ang maramdaman ng mga naninirahan dito sa atin sa Davao City. Yun lang po, sir. Salute po sa mga nagpapatupad ng maayos na mga kanilang tungkulin. At sana naman po matapos na po itong issue about po sa modified Mapler na pinapatupad po ninyo. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.